A day in my life as a domestic helper na gusto yumaman dito sa Hong Kong para makauwi na sa Pinas. Naman ang CEO ng kusina at gumawa ng raisin bran. First, kumuha pala ako ng dough guys at gumamit ako ng flour dyan, 3 cups of flour, tapos sugar, salt, yes, tapos egg, tapos milk, tapos ang oil guys. Ayan, ilagay ko lang yan sa comment section yung aking mga ingredients para alam nyo at masundan nyo rin sa paggawa nyan. At ayan guys, minamasa-masa ko na yan kasi wala kami ng ng mixer ba ng para sa bread, wala kami, kaya mano-mano talaga at palakihan ng muscle. Ayan. At pagkatapos yan guys na mamasa ko na siya. Yung dough dapat maging elastic siya guys, masahin talaga ng sobra-sobra at super strong guys para maging maganda yung kalabasan ng ating tinapay mamaya. Kasi guys, kanina alam nyo ba nagmawa ako ng tinapay, kasi parang namatay yung yung yes, kaya hindi siya nag-alsa ba, kaya instead na may breakfast kami na masarap, ayun, na-filled at naging bato yung lasa, yung yung katigas. Kainin mo guys matigas, pero kung tayo lang kakain ng mga Pilipino, okay lang naman kasi masarap yun sa kape. Pero sa kanila kasi ayaw nila ng matigas, gusto nila ng soft. Ayan. Pagkatapos yan guys ay ngayon gumawa ako ulit para pag breakfast namin bukas, at ang iba guys ay gagawin ko ng hamburger bukas, at ginawa ko siyang 3 portion. Gumawa ako ng raisin bun at saka yung for hamburger tomorrow. At ayan, dapat maging ganyan siya guys, so ka-elastic guys para maging maganda yung ating tinapay mamaya. Ayan, naghiwa-hiwa ko na, iniwa ko na yan siya guys. At before pa lang guys yan, bago tayo magmasa yung dough, i-rest natin pala guys ng 1 hour para maging maalsa yung ating tinapay, mag-double siya ba. At pagkatapos niya mag-double hiwain na natin yan guys, maging siya guys, maging portion, maging 10 pieces siya. Ayan, lagay ako dyan guys ng ng raisin. At making bowl ko siya, bilog-bilog ko lang yan siya. Super talaga, super matrabahoso talaga pag tinapay instead sa kumpara sa cake. Super trabahoso talaga yung bread. At ayan, pagkatapos yan guys na ma-complete ko na yan, na maglagay ng raisin natin, 5 pieces na raisin, at gumawa din ako ng 5 pieces din para sa may aking hamburger bukas. Hirap talaga maging CEO ng kusina kasi lahat talaga maging effortless talaga para para ma-impress yung mga director natin, yung mga amo natin ba. Alam nyo na yan. Ang raisin pala guys ay nabibili ko lang yan sa market kasi kasi wala akong stock dito sa bahay. At ayan, binilis-bilisan ko lang yan guys na maglagay ng raisin para siya guys, para mag-save time pa ako kasi mag-prepare pa ako ng aming pang dinner. And then after yan guys, ayan, pinapakita ko sa inyo, yan lang, maglagay lang, very simple lang siya, magagawa ng bread ba, maglagay ng raisin, o pwede din kayo maglagay ng mga chocolate chips or ba dyan, mga almond, parang pang decoration lang siya, at lagyan din siya ng ng Nutella sa loob or peanut butter. Ayan, pwede din yan lagyan, pero sa akin kasi raisin na lang ginawa ko, at tapos nagawa ko ng buns lang siya na para sa aking hamburger bukas. Ayan, tapos ganyan, divide ko lang siya into 5 pieces para maging malaki siya, kasi may na ako kasi sa bahay, may ako dito sa fridge, may pork patties na ako dito, kaya nagawa na lang ako ng buns para sa aking hamburger bukas. At pagkatapos niyan guys ay kabira lang natin yan guys, and then erase lang natin mga 10 minutes before mag-bake tayo. At before mag-bake na mag-double size na siya, nakita mo na double size.
At pagkatapos nyan guys na mag double size na siya, mag-brush tayo ng egg wash doon sa ibabaw ng bread para maging ano siya, maging maganda tingnan. At ayan, i-bake natin pala siya guys ng 180 degrees to 18 to 20 minutes lang siya guys. And then ayan na ang kalabasan. Perfect. Masarap ito sa kape at sa ating breakfast tomorrow. And thank you for coming guys, and thank you for watching. At kung hindi ka pa nakapalo sa aking channel, please follow na para update kayo sa aking next vlog. Bye! God bless!